I really hope that we learn how to push back and how to push back effectively. Kasi wala kayang-kaya tayo ng kaya-kayang tayo ng oligarchic power. And we will not stand a chance if power and money are combined. Kasi never magiging fair ang lahat. So lahat lang ng kukontra sa kanila, ipapakulong nila. Look at what happened to look at what happened to Mike Defensor and Senator Marcoleta and Jinggoy Estrada. Lahat ng hindi susunod sa kanila, papakulong lang nila. O, ayan. 65 times nabanggit ang annex. Ayan. NBI annexes, ayan, yung mga ganyan-ganyan. Ang tinutukoy pala ni Amy dyan, bakit may mga annexes kayo dito na hindi ninyo pinamarkahan nung pre-trial? And that includes the NBI investigation report. Bongga yung tanong ni Amy. Bongga pala yung tanong ni Amy. Yun ang tinatanong niya. Yung pala, ang sinasabi pala ni Amy, dun sa sinubmit ninyo na impeachment complaint, mali-mali ang annexes ninyo. Pagkatapos, yung mga annexes ninyo na sinubmit, yung investigation report, bakit hindi nyo minark? Yun. Bakit hindi nyo minark? Nung pre-trial. Kasi alam nila yung NBI investigation report, detrimental sa kanila, yung dalawang NBI investigation report. Detrimental Diba? sa kanila. Yun yung checklist ng defense that day na mapakita that was not the only report. And they successfully did that. Kaya, on our side, we think sila yung panalo on the third day. Sige, sa inyo na yung second day, okay, fine. Ang gagawin lang naman ng second day, magpresent ng inyong witness. Okay. Pero wag nyo naman sabihin na sa inyo din yung third day kasi marami kaming na-unpack doon out of that incompetent witness nyo. Ay, hello mo po si Sara dahil takot sila yung foreign policy ni Sara magiging parehas sa tatay niya tsaka yung tough on corruption stance at mahihirapan ng mga oligarchs kay Inday. Yun talaga yan. Yun talaga yan. Mahihirapan ng mga oligarchs kay Inday. Hi, Ate Narina Nico. Parang yung nangyari sa barangay namin. May ganyang insidente doon sa barangay na, yung kinuwento ko long time ago. 'Di ba? Naalala niyo yung kwentong barangay ko nung before? 'Di ba sabi ko, may mga estudyante, may mga bad students na pinatawag ng guidance counselor. Ayun. Tapos, inassign sila sa iba't ibang parte ng barangay. Dati naman ako galit sa mga Duterte kasi daw pro-China sila. Pero as of my experience, FPRRD is the best domestic and foreign policy I ever experienced. I was a high school student during 2016 to 2022. Good for you, Sho. Good for you. Ayun. Ay. Miss Joey, nagbebenta na ng property ang mga alta sa Forbes at Dasma. Alam na nila. Ang mga alta sa Forbes at Dasma, may alam sila na hindi natin alam. True. Ay, nako.
nababad trip ako, parang nakakaano, no, nakakairita kasi parang wala talagang patutunguhan tong bansang to. Eh, paano? Si mga leader. Gulo yan, Romy. Gulo yan. Gulo. Diba? Tama yung kinaka-worry mo. Gulo talagang mangyayari. So, anyway, siguro, ang paalala ko lang talaga, gagawa at gagawa talaga ng mga no election scenarios ang BBM administration. And they do not care kung mamatay ang mga Pilipino or whatnot, ganyan. Because they do not want to, they do not want people to find out kung paano nila ninakawan ang sambayan ng Pilipino. Ayun. Sa totoo lang kayo nakaka-frustrated. Today, yung Baguio binaha. Metro Manila, EDSA binaha. Pagkatapos meron kang mga kababayan, meron kang mga kapwa Pilipino. Pag merong kapwa niya Pilipino na nagrereklamo sa sitwasyon ng bansa, sila pa yung galit. Bigla tuloy ako nabahala kasi may intercept na mga loose firearms sa Jensan tapos may mga nilagay na preso sa Davao del Norte. Pasig News blackout? Anong nangyari sa Pasig? Pero walang masyadong balita ang MSM about baha. Oo. 'Di ba? Madam, nakita mo yung video na may galit na galit? Si Lagdameo daw yun at para atang nagsisisi siya sa pag-support ni... Hindi, parang... Ang intindi ko dun sa video na yon, parang may show. Yung Blood versus Duty ba yun? Parang series. I think that event is supposed to be an event doon sa series na yon. So yung Philippine-China event na yon is a fictional event. Pagkatapos, ang kinakagalit ni Lagdameo is nababad trip siya na bakit niya sinuportahan yung show na yon na hindi naman kumikita. Ganun yung pagkakaintindi ko ha. At shooting daw yun eh. Nasa shooting daw siya eh. Ayun. So yun yung naku sa Blood and versus Duty yun. Oo. So hindi ko alam kung yun shooting sa eksena or baka naglalabas ng galit si Anton Lagdameo dahil yun nga, siya na parang sinusuportahan niya yung show na yun eh. Parang siya yata yung doon. Ayan, negative 27 ang task rating ng hari ng Pinkyawa, Talyanista, kaya biglang binalik ang anti-China issue. Teka lang ha, ito na. Naglabas ng sige, papaakyat ako. Naglabas ng survey ang Publicus Asia. Sa survey ng Publicus Asia, negative 27 si BBM. Negative andun si Robin. Kasama si Robin dun sa show na yon. Ayun. Ayun. Anyway, producer si Mocha Princess.
Producer si Anton Lagdameo, parang ganun. Patay na si Robin sa last episode, sabi ni Kuyang Ignis. Di ba may issue no, na pinagsuot ng pulis ang naghukay sa KOJC din ngayon PDL? Well, ayun. Si Lagdameo ang nagpapagulo sa BARM. Oo nga daw. Ayan. Miss Joey, si 88 dun sa kwentong barangay mo, papalabas na daw siya bago mag-SONA. Ayun. Papalabas na daw siya bago mag-SONA. So, anyway, I really hope that we learn how to push back and how to push back effectively. Kasi ano wala kayang-kaya tayo ng kaya-kayang tayo ng oligarchic power, and we will not stand a chance if power and money are combined. Kasi never magiging fair ang lahat. So lahat lang ng kukontra sa kanila, ipapakulong nila. Look at what happened to Mike Defensor and Senator Marcoleta and Jinggoy Estrada. Lahat ng hindi susunod sa kanila, papakulong lang nila. Ayun. Anyway, hello house. Hello, Joey. Hello. Good morning. Yung gusto ko lang sabihin ba na sa ating mga kababayan, sa mga nakikinig, I hope we realize na yung power natin, although wala tayong pera, wala tayong security sa bansa natin, but we have information, we have the internet now, we have social media, so we can choose the information we consume. Oo, tapos another advantage natin, may senses tayo. Unlike before na ang bombardment nila yung mainstream media lang. So anong sabihin ni GMA, nasasabihin ni ABS, nasasabihin ni TV5, yun lang paniniwalaan ng mga parents natin, grandparents natin. Pero ngayon, dahil meron ng social media, we can choose whatever information, so we can choose whatever information we want to consume. Tapos may senses. We can process the information that they are trying to feed us. Kasi before, wala na tayong process eh. Pag sinabi ng ABS-CBN, pag sinabi ng TV Patrol, kinakain ng taong bayan di ba? Na parang, sinabi nila doon, binalita nila, must be true, ganyan. Pero this time around, we have the power to process the information. Hindi na tayo basta-basta mabubola-bola kasi we can cross-reference, we can check, we can verify. Yes. And also, may senses tayo. Yun yung pinaka-importante kasi ang ginagawa nila, they will lie to us the way they used to lie to us na wala pang social media. So, pag sinabi ni BBM na walang baril doon sa KOJC, we saw it in our eyes na meron. Diba? We have our senses, we use our eyes, we use our senses, we use our brains, we use our logic. So yun yung pinaka gusto kong sabihin sa inyo, na they will do everything, they will lie to us. Sabi ni Santa Maria na sila daw yung nanalo sa first 3 days ng impeachment. Malamang kayo yung magpe-present ng witness nyo yan. For sure, whatever you want to narrate, yun yung magagawa. But he failed to tell us na yung yung attorney nila, yung objection, hindi katulad ni Narvasa, very precise. And klaro yung ground for objection ni Narvasa. Si Ligutan, si Ligutan badgering lang hindi naman, marami siyang mga objections na hindi naman sinasabi kung ano exactly yung objection niya diba? Oo, nire-repeat na lang niya yung sinabi. Sinabi ni Narvasa na
anong sabi doon? Did you really investigate? Ang sabi ni Ligutan, did you really investigate? Come on, just say your objection and whatever your objection is, objection, Your Honor, this. Correct. Nirito pa niya, may marami pa siyang Miss Joey, yung unnecessary sound ba na? Just say objection. Nasabi ni, ang ginawa ni Narvasa, objection, Your Honor, vague. Objection, Your Honor, leading. Klaro, precise, prepared yung tao. Correct, correct. Tama ka dyan. Pero, ang sinabi ni Santa Maria, he will make us stop believing our ears na parang sila ang nanalo. We heard it, guys. We all heard it. Hindi prepare si Ligutan. Hindi siya marunong mag-object. Correct, correct. Diba? Actually, ang tawag dito, yung ibang mga lawyers, ang opinion nila is that sinasabi nila na nagkamali raw yung defense kasi yung defense daw nag-spend raw ng masyadong maraming time doon sa kung na-authenticate ba yung video o hindi, ganon. Na parang dapat daw hindi na raw kasi totoo naman talaga yung video. Yun yung sinasabi nila. And I think kaya nga kayo natalo doon sa usapan. Kasi authentication lang ang usapan. So it's a checklist. What was the video that you are talking about? Oh, the video is the press conference of VP Sara that happened on so and so date. Okay, so did you authenticate the video? How did you authenticate the video? Ang sabi ni Kalilong, in-screen record ko lang. Yung original si Harry Roque, ganyan. Pagkatapos, napanood ko, in-screen record ko yung mga parts, ganyan-ganyan. Pagkatapos yun. So, hindi po ganun mag-authenticate. Pag mag-authenticate ka, dapat, kasi ang sabi ni kay Harry Roque raw yung original. Si Harry Roque was part of a press conference. The press conference happened in a Zoom meeting. So ngayon, yung video ni Harry Roque might be different doon sa video na nandun na ni-record ng OVP. Kasi stream lang ni Harry. Streamer lang si Harry Roque. 'Di ba? Streamer lang si Harry Roque. So, kunwari, ayan, ang original pa lang may-ari ng video si Harry Roque. Did you even reach out to Harry Roque? Or para na-validate nyo ba na you downloaded the entire video of Harry Roque and ito yung tinimestamp ninyo, etc., ganyan-ganyan. Bakit ang sabi niya, parang, hindi, ang tawag dito? In-screen record ko lang yung part na importante. Pagkatapos, he did not investigate yung mga situation prior to that press briefing. Kasi it's a press briefing eh. If it is a press briefing, you're going to call for a press briefing kasi merong naganap. Pagka inamin din niya na hindi niya inimbestiga, basta doon lang po ako sa video. Oo, tapos ang press briefing, everyone saw it, I saw it, you saw it, everyone saw it. So, what's the question? Kailangan ang NBI? NBI was needed to investigate anong nangyari kay Inday. Bakit niya sinabi na may mag-assassinate? Yan ang trabaho ng NBI. Investigative, hindi recording sa Facebook. Because everyone can do that. You don't need to have 2-week training to record a video in Facebook. I can do that on my phone in 2 clicks. Diba? And they will make us believe something else na, see, ito yung NBI agent, siya yung expert, so totoo na to. Guys, we've seen it. Oo. Ang problem kasi dito is not about kung totoo yung video o hindi. Ang problem dito is Kalilong is the one who investigate the threat and coercion, the grave threat and coercion. Siya yung nag-investigate di ba? So ngayon, since in-investigate niya, ang ebidensya niya yung video. Okay? Okay, fine. Wala, sige, nagtitinginan tayo, napanood namin lahat yung video na yan. Ang problema namin dito, kay Kalilong, etang ina ninyo, 2 taon nyo nang sinasabi na nag-threat si Inday at may coercion si Inday, pagkatas ito ang evidence ninyo na pinapresent sa sambayang Pilipino. Pagkatapos, hindi nyo sa amin mai-present yung video ng malinis.
Kasi ganito yan. Sabi ni Kalilong, ay hindi, in-screen record ko. Pagkatapos, nag-message ako sa Facebook, sabi ng Facebook, authentic yung video. Yun yung pinapoint out ni Narvase, di ba? Na, ano yung sinasabi, yung video na, yung, kung ang, ano lang, for example lang ha, kung sinabi ni Facebook na video, na nag-e-exist talaga yung video na yon is the video of Harry Roque, which is how long? Okay? Paano mo nasabi na yung video na yon is same dun sa video na in-screen record mo? 'Di ba? Tinanscribe ngayon to tinanscribe ni Kalilong yung video. Ang sabi ni Attorney Zuleika, I am not accused of any crime. Pagkatapos ang pag-transcribe ni Kalilong is I am not root of any crime. I am root of any crime. Yun yung pagkakatranscribe niya. I mean, ganito lang. Hindi mo, kay Harry Roque mo kinuha yung video. Pagkatapos, yung pagkakatranscribe mo, marami kang part ng audio na hindi marinig ng maayos. Nakita mo that the video is actually a Zoom call. Okay? And if you are actually watching the press briefing, makikita mo that the video is recording. Yes. That the press briefing is being recorded. Diba? So, if the copy of Harry Roque, if the stream of Harry Roque has some audio problems, why don't you get another source, which is in this case, Zoom, para mapagbangga mo yung inimbestigahan mo na content ni Harry Roque at yung original na conference call. You did not even do that. Kasi sabihin mo, inimbestigahan mo. Hindi mo nga marinig yung sinabi ni Attorney Laike. Hindi ka nag-double check doon sa... kitang-kita naman, it's very, very glaring. Na Zoom call yan, na in-stream lang sa Facebook via StreamYard. So parang, may problema to sa authentication tong si Kalilo. Hindi namin kine-question kung valid ang video o hindi. Okay? Ang punto dito is that if you're going to use the video as an evidence, you should know how to properly authenticate the video and present it in accordance to rules and laws applicable para mag-prove ng ebidensya. Ba't hindi nyo magawa yun? Kaya kayo tumagal nung day 2. Kaya sila tumagal nung day 2. Kasi ang daming butas nung pagpe-present ninyo ng video. Hindi kayo naghanda, hindi kayo prepared. Hindi nyo nakita kung paano properly and uncontestably na yung video na tinutukoy nyo kung saan nagmura si VP Inday is the same video that you are presenting right now. So ang punto dito is not whether the video is real or not. Ang point dito is the incompetency of the prosecution. Of the investigator. Tapos, Miss Joey, di ba yung sa ikaw yung, di ba, ikaw yung naka-finish ng law dito. Di ba sa criminal case, ang duty ng defense is to cast doubt upon the witness. Di ba yun lang yun? Yeah. Yun lang yung, at nagawa yun. We can all agree Narvasa has done his job. To cast doubt, did you really investigate? I withdraw your honor. And that question stays in my mind rent-free and to all Filipinos, really. O nga, no? Did he really investigate? And that's the only question we have to ask. And tapos na yung, tapos na, your job is done. Well, hindi ka competent na witness. Okay, next. Ano yung mga nalatag niya before he asked, did you really investigate? He did not investigate the situation prior to the press briefing. He did not transcribe the audio of the video correctly. He did not look for other resources of the video, even if alam niya na dapat na Zoom call yan eh. Zoom call yan. Pagkatapos ang inano mo lang, ang tiningnan mo lang yung stream ni Harry Roque. Sabi ko nga nung isang araw, kaya naiintindihan ko yung comment ni Robin Padilla na kailangan mo dito yung original source.
And the Yeah. original source here is the Zoom call. Kasi it is a conference call. The video is actually a conference call, a conference video call na in-stream lang ni Harry Roque at ng ibang mga vloggers during that time. So ibig sabihin, yung primary copy niyan, sinong nag-hold nung press conference na yon? OVP. So hiningi nyo ba yung kopya ng video na yon sa OVP? Nung nag-investigate kayo at pinatawag ninyo si VP na inatinan ng mga lawyers ni VP at mga iba pang mga tao sa OVP kung sino may mga pinatawag ninyo, hiningi nyo ba yung video sa OVP? Yung Zoom call sa OVP? Tama. Tapos, Miss Joey, isa pa yung na for sure ito yung iniisip nila na dapat nilang ilatag, that there was an initial, ano ba yun, report ba yun, na parang na-decline tapos may pangalawa na. So what we're talking about now is the second one. So there was a first one. Ito pala yung pangalawa. 'Di ba? Yun yung nalatag. Hindi, Yung I'm talking about yung investigation report. yun, 'di ba? Mm-mm. So my question na sa kanya, so bakit my first? Why do we have to have a second one? So my first. So Alam ano ang mo, nasa first? Oo. Alam mo, House, ang kinukuda pala ni Amy Marcos doon sa document na gusto niyang ipasubmit is yung attachment nung House of Representative na impeachment complaint. Teka lang ha. Kasi di ba naging controversial dito si Amy kasi ang daming nag-react na, bakit hinihingi ni Amy yung mga documents kineso, ganyan-ganyan. Apparently, ito yung impeachment complaint. Ito yung impeachment complaint Ayan. Ayan, ito yung impeachment complaint. Itong impeachment complaint na yon, may mga annexes yan. Annex 5A, Annex, nakikita nyo ba? Ayan. May mga annexes yan. Ayan. Prosecution documents lang po yung nasa-show. Oo, sa prosecution to. Sorry. Okay. Sorry. Ito. Yun. Ito. Ito yung impeachment complaint. Ito yung Committee Report 261. So, ito yung trabaho ni Jervil Luistro. Ito yung tinransmit nila sa plenary and eventually tinransmit nila sa Senate. Committee report, after ng committee level, inakyat nila sa plenary. Pag akyat sa plenary, basically, ito yung tinransfer sa Senate. Okay. So, ito may mga annex to. May mga, Annex 5A. Yan. May mga annex yan. Control F. Ayan. 65 times nabanggit ang annex. Ayan. NBI annexes, ayan, yung mga ganyan-ganyan. Ang tinutukoy pala ni Amy dyan, bakit may mga annexes kayo dito na hindi ninyo pinamarkahan nung pre-trial? And that includes the NBI investigation report. Bongga yung tanong ni Amy. Yun ang tinatanong niya. Kasi nung di ba nag-post ako tungkol dito, yung sabi ko, kasi si Amy rin naman kasi kumbaga parang kung meron man akong comment sa kanya, parang, di ba parang ang dating kasi nagpapasubmit siya ng document di ba? Nagpapasubmit siya ng document in favor of the defense. Parang ganun kasi yung dalawang investigation report, papabor naman talaga sa defense yun di ba? Na parang, bakit dalawang investigation report nyo? Ganyan. Yung pala, ang sinasabi pala ni Amy, dun sa sinubmit ninyo na impeachment complaint, mali-mali ang annexes ninyo. Pagkatapos, yung mga annexes ninyo na sinubmit, yung investigation report, bakit hindi nyo minark? Yun. Bakit hindi nyo minark?
nung pre-trial. In the words of Ligutan, highly improper, Your Honor, please. Ayun. Kasi alam nila yung NBI investigation report, detrimental sa kanila, yung dalawang NBI investigation report. Detrimental yun sa Diba? Yun yung checklist ng defense that day na mapakita that was not the only report. And they successfully did that. Kaya, on our side, we think sila yung panalo on the third day. Sige, sa inyo na yung second day, okay, fine. Ang gagawin lang naman ng second day, magpresent ng inyong witness. Okay. Pero wag nyo naman sabihin na sa inyo din yung third day kasi marami kaming na-unpack doon out of that incompetent witness nyo. Eto, teka ha, i-show ko lang ulit. I think it is somewhere here. Ayan kasi yung, ayan o, NBI Melvin Matibag, Kineso, ayan. Letter of NBI, ayan o, may mga, ito yung mga ano nila, ayan, NBI annexes. Sinulat nila dito kasama dito pero hindi nila pinamarkahan during the pre-trial. Yung marking of evidence, marami silang mga nilagay dito na mga ebidensya nila kuno. Pagkatapos, hindi naman nila pinamarkahan as part of the pre-trial evidence. Ayan, teka lang. Ayun. February, ano yung tinutukoy na February 10? Ito. Affidavit of, ito yung affidavit niya. Ito yung affidavit niya. Tapos, meron pang isa na affidavit ng galing sa NBI. Ito, BBB, dated February 10, 2025. Ano kaya to? Ito ba yung tinutukoy nila? Tapos meron pang isa BB at FF. Ayun, kaya I do not know kung I think yan yung dalawang investigation report na tinutukoy kasi investigation affidavit yun Pero hindi ko alam kung yan nga yun. But anyway, so ayun, ang point lang is that yung simpleng bagay na pwede kasing pwede kasing hindi kayo ma-object dun sa video. Kung ginalingan nyo. Kung ginalingan ninyo at kung kayang-kaya nyong i-overcome yung objection ni Attorney Narvasa, hindi yung tatagal ng 4 hours. Kaya yung tumagal ng 4 hours, yung sa video na yan, kasi nga, mali-mali yung pinagagagawa ninyo. Sabi ni Dang Moreno, the first NBI investigation report did not meet 6 categories. Kaya sabi ni witness na ni-revise niya yung kanyang report para ma-meet yung mga categories, kaya pumasa. So he can proceed to probe video. Ayun. Ayun lang. Anyway, meron ko pang gustong idagdag, House? Baka you wanna stay in the topic kasi yung next I wanted to ask kung if you see any parang parallelism sa global politics, Miss Joey, kasi parang sa US din maraming lies din sinasabi nila in the middle of Charlie Kirk investigation, in the middle of alam mo yun, parang so hindi lang pala ito nangyayari sa Pilipinas, pati pala doon sa first world country, their government is lying to them in their face.
tingin ko yung nangyayari sa Amerika tsaka nangyayari sa Pilipinas may pagka ano yan, may kasi ano yung power dito sa Pilipinas ano may support ng Amerika eh. So nag-a-align yung interest nila. Siguro sa Amerika may somehow may mirroring talaga. Kasi nga yung mga abusado dito sa Pilipinas, Americans yung backer nila. But I wouldn't say na sa ibang bansa gano'n. Kasi sa ibang bansa hindi naman eh. Yung mga citizens naman nila nakakapag-pushback sa gobyerno nila, 'di ba? Nakikinig yung gobyerno nila sa tao, ganyan-ganyan. So, globally, hindi naman lahat parehas ng sitwasyon natin tsaka parehas ng sitwasyon ng Amerika. Eh. Yun nga lang, since tuta tayo ng sila yung mini-mirror natin dahil yung backer ng mga may power dito nasa Amerika eh. In that Oo nga. sense, in that sense, parehas tayo. But that's not global. Hindi siya global. Pilipinas lang at saka Amerika yung ganun. Hindi kasi parang center of the global politics kasi yung US ba. So I thought may parallelism sa government jeopardizing their citizen. Yun lang po. Thank you. Ayun. Anyway, thank you, House. Hello, Bisaya Mi. Hi, hello, good evening po. Hello, good evening. Hi, well, ngayon lang po ako nakabalik ulit after 2-3 days siguro. So, I think I saw your latest ata na video ba yun about Aimee, and I was listening also now. Hindi ko natapos yung parang video niyo, pero yung video niyo is like, yung point niyo is parang yung overzealous lang si Aimee, right? Parang ganun ata, parang yun yung fault na nakikita mo sa kanya or something like that. Parang Pero apparently, napaka-act niya. meron daw pala talaga siyang fina-flag na document na pinasa dun sa impeachment complaint pero hindi minark during pre-trial. So ganun pala siya. So it's not that the document was not marked. The document was not submitted at all pero nandun sa complaint. Yeah, now I know. Bago din yung nalaman ko, which is good. Pero yung So in fairness, mali rin pala ako doon. Hindi rin pala siya overzealous doon. Talagang articulate siya doon sa document. Articulate pala talaga siya doon sa document na kinahanap niya. At least bagong kaalaman na naman yan, which is good. Pero yung nire-reactan ko was about yung nag-comment mga tao sa live mo about John Reiter and stuff. So I was also researching kasi parang nakaka-intriga yung sabi din niya eh. But I was reading some comments. I think ang ibig nilang sabihin doon was not Amy being so overzealous. Bakit gusto niya agad makuha? Parang yun ang iniisip kong duda ng mga tao before. But may mga comments akong nabasa na it was, I think, about the Amy mentioning parang casually about the Santos Concho versus DOJ na something like ruling. And that ruling is all about parang hindi na kailangan mag-imbestiga, hindi na kailangan ng complainant ng NBI para mag-imbestiga. So it was favoring parang Lisa, Martin, and then BBM. I think ito yung nababasa ko sa mga comments na nagsapantahan lang din yung... Totoo rin naman yun kasi meron talagang mga valid instances wherein NBI can do its own motu proprio investigation. I do not see anything wrong with it kasi kaya nga pinakita ni Attorney Narvasa yung video ni Attorney Zuleika na sinabi niya na on national television na I am scared for my life. So siya mismo, nagsasabi siya na merong threat sa kanya, 'di ba, on national television. But the NBI did not do any motu proprio investigation. Ang hinahanap ng NBI complainant. Yes, I see. Diba? So yun yung... Hindi ko rin makita yun kasi parang totoo naman na pwede naman talaga magkaroon ng motu proprio investigation ng hindi naman bawal yun. Ang kino-comment doon kay John Reiter is like parang bakit niya parang pinapaboran niya yung prosecution na side sa Amy Kuno kasi
pinapahina niya yung, kasi ang argument din ng, parang argument din ng defense is like, bakit kayo nag-imbestiga, walang nag-complain. So parang sinusuportahan daw ni Amy. Pero sabi ko parang, pwede din naman ma-apply kay Zuleika yun. Hindi rin naman Oo, nila pwede rin naman investigahan si ma-apply kay Zuleika kahit Zuleika, hindi di ba? nag-complain si Zuleika. Parang, Oo, bakit kay BBM meron kayong motu proprio investigation? Bakit kay Zuleika wala? Nasa custody si Zuleika ng government that time. Hindi ba dapat ano 'yun, katanong-tanong 'yun na bakit niya sinasabi na bakit niya sinasabi na ang pangalan nito? Bakit niya sinasabi na ganun yung ano 'yun? Sorry, nawala ako. Nawala ako kasi nagpanic ako kay Manika. Baka mamaya may biglang lumabas na something dahil bumukas yung camera niya. ano ba Ganun. yun? Ano yun? Ang tawag dito? Ano nga yung sabi ko? Asan na I ako think sa yung bakit kay Bongbong, ano ba yung motu proprio or something. yung motu proprio investigation na hindi naman talaga bawal magkaroon ng motu proprio investigation. Pero hindi ko kasi natatandaan exactly yung wordings ni Senator Amy kasi nung part na yon nag-CR ako so hindi ko narinig yung part na yun. So ang narinig ko na part is yung part na nag-aano siya, yung nanghihingi na siya ng document na i-submit niyo na yung mga bakit yung namomroblema siya sa mga annexes. Yun yung part na napanood ko.